man, my favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite app, my favorite music radio. Lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite music. Nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika. Hello, yan ang kailangan natin, 'di ba? Kung minsan lalo na kapag ganitong throwback, one hello, isang hello lang sa taong ang tagal mo nang hindi nakausap, ang tagal mo nang hindi nakikita. One hello, will mean a lot. Oh, happy throwback ka vibes. Huwebes na naman. Ang tanong, kailan ka ba or alam mo yung kailangan ba tuwing Thursday aalalahanin natin ang nakaraan? Aba, ewan. Kasi yun naman ang nangyayari talaga. Automatic na ba na Throwback Thursday ka, vibes? Oo, ganun kasi nangyayari. Kailan ba nagsimula maging throwback ang Huwebes? Oo nga. Di ba kung minsan nga Flashback Friday, pero bakit napunta sa Huwebes? Hindi pa naman ganun katagal ka, vibes, dahil nga mga late 2010 nang magsimulang sumikat ang term na Throwback Thursday. Ayan na, sa mga platforms na Instagram, Twitter, pero hindi tungkol sa mga hugot at post yan, kung hindi, tungkol yan sa mga yung hindi man lumang mga sapatos at laruan, ganyan eh. Hanggang sa pati mga celebrities na yan na nagkaroon influencer, ginagamit na po yung mga throwback. Ayan yung mga hashtag TV, kaya mula noon sumikat na po ang throwback na Throwback Thursday na ngayon ay hindi na lang basta lumang litrato, lumang sapatos, kung hindi pati hugot na mga lumang relasyon. Hinugot na rin, 'di ba? Kasama na. Kumbaga anything luma pwede na pong isama sa throwback. Ayan. Kaya kamusta naman ang mga memories natin from the past? Ka-vibes, ikaw kamusta naman ang memories mo from the past? Ano ba ang memory bank mo ngayon na naaalala mo? Tungkol ba yan sa isang masayang pagkakataon? Yung mga what ifs na tuwing naaalala mo ay nakakaramdam ka pa rin ng regret, sana hindi ko ginawa, sana ginawa ko, yung mga ganun ba? Or baka naman isang unfinished business yan, ka-vibes. Yung isang pangyayari na tinakasan mo or pinabayaan mo na pwede naman sanang ayusin bago maging throwback. Kung isipin mo, parang halos parehas lang yan ng what if ka-vibes. Pero more on the feelings of being sorry dun sa mga nagawa mo. Ayan, yung bang hindi ka nagsisisi sa decision mo noon pero may mga may nararamdaman kang guilt na para sa isang tao na alam mong nasaktan mo, 'di ba? Nagigets mo ba ako, ka-vibes? So, minsan kasi may mga ginagawa tayong decision na para sa sarili natin na kahit ayaw natin, ay syempre nangyayari pa rin, gagawin pa rin natin dahil doon tayo masaya. Pero minsan din kasi kahit gaano pa katagal ang panahon na lumipas, talaga namang binabalik pa rin ang iyong konsensya. Kinokonsensya ka pa rin, 'di ba? Hindi ka pinatutulog. Ayan, biglang magsasalita habang nasa harap ka ng salamin. Ako ang iyong konsensya. Kumbaga si konsensya nakiki-throwback pati sa utak mo. Aminin mo naman yan kung minsan, 'di ba? Bigla na lang magpa-flashback sa'yo, maaalala ka. And even on social media, sa Facebook, 'di ba, may mga memories na nga ngayon na nilalagay sila. Kaya tuloy feeling mo, meron kang unfinished business sa taong nasaktan mo noon. Meron ba, ka-vibes? Meron ka bang nasaktan na tao noon? O hindi ba? Anong ginawa mo? Hanggang ngayon dala-dala mo pa rin. Kapag ganyan, ka-vibes, nakakaramdam ka ng guilt sa mga nagawa mo sa isang tao, hahanapin mo pa ba siya? Hahanapin mo pa ba para humingi ka ng sorry kahit parehas naman na kayong masaya, kahit parehas naman na kayong may sarili kayong pamilya? 'Di ba kung minsan kasi ganyan feeling ka pa rin feeling incomplete. May unfinished business ako, Kathy G. Yan ang hindi ko maalis-alis sa aking puso't isipan. Nako, mahirap yan, ka-vibes. Kaya naman, tayo nang mag-throwback. Kasama ko ang guidance niya sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. All the way until 3 p.m. po tayo magkakasama-sama dito sa aming programang Love Me, Kathy G. Kaya kapit lang, ka-vibes, walang bibitiw. At syempre sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Walang bibitiw dahil tuloy lang po ang ating tugtugan dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila.
your favorite music radio, Ka-Vibes. John, Sam, 12:55 po ang ating oras. Ka-Vibes, how are you? Ayan, throwback na throwback talaga tayo. Ang dami nating inaalala from the past. Ang dami nating naiisip na mga naganap, nangyari from the past. Ayan, katulad nga na in-explain ko kanina, di ba? Yung throwback na yun, nag-start lang yan. Just recent lang, 2010, ayan, hanggang sa dinala na ng lahat. Na throwback na nga, ibalik na natin ang mga nakaraan. Ay, wag naman yung lahat. Wag naman yung mga pangit. Yung mga magaganda lang ibalik natin. Kasi pati yung pangit, ibabalik mo, naku, stress ang aabutin mo. Diba? Aha, Ka-Vibes, kamusta ka naman dyan? Tapos ka na ba mananghalian? Tapos ka na bang kumain ng paborito mo or humigop ng mainit na sabaw ngayon pong araw ng Huwebes na maulan pa rin, and according po sa Pag-asa, magiging maulan pa rin po dito sa Metro Manila and yung mga rest of the country dahil nga po merong LPA pero sinabi naman po ng Pag-asa na hindi naman malaki ang impact nito at pwede ring lumabas agad. Ayan, pero walang direktang epekto ito sa ating bansa pero magiging maulan dahil itong habagat nga siya po talaga ang matinding magpaulan. Ka-Vibes, Kaya naman habang ikaw dyan ay busy sa pakikinig, ayan, smile ka naman dyan. Oo, talagang ganyan ang buhay. Minsan may mga pagsubok, meron kang pagdadaanan. Huwag ka lang basta-basta susuko, Ka-Vibes, Hello sa mga Ka-Vibes po nating driver at hello naman, ayan, sa tumatawag, mamaya ka na. Hello, Ka-Vibes, Kamusta ka dyan sa mga driver po natin na pumapasada sa mga oras na ito? Natatraffic ka ba? Ayan, Ka-Vibes. Nako, normal lang naman talaga. Hindi pa rin ang traffic. Parang everyday ngayon matraffic kasi nga umuulan. Pero magtataka ka, bakit nga ba pag konting ulan lang, ang tindi ng traffic? Diba? Yun yung hindi natin maintindihan Well, talagang mahirap intindihin. So, ganun na lang talaga. Huminga ka na lang na malalim, mag-smile ka na lang, Ka-Vibes, At syempre, samahan ako hanggang kailan kayang dalhin ng iyong konsensya ang nakaraan. Yan po ang ating Kathy G Ask na inyo pong sasagutin. Bisitahin niyo po ang aming FB page, 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. And posted na rin po yan, syempre sa FB Live. Ayan, po pwede po kayong magbigay na inyong kasagutan sa ating FB Live. Hanggang kailan kayang dalhin ng iyong konsensya ang nakaraan? Nakukonsensya ka na ba, Ka-Vibes? Ano ba yung nararamdaman mo na yan? Naku po, ilabas mo na yan, Baka sa iba pa mapunta. Kasi alam mo yung kuminsan, di ba? Hindi ka patutulugin talaga Kapag ang lalim na ng mata mo, puyat ka na, naku, inisip mo na talagang kinukonsensya ka. Oo, di ba? Anyways, Ka-Vibes, hello muna sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa FB Live. Jordan Ray, na talaga namang laging nakikinig dyan. All is well here in Napa, California. Thank you, Jordan Ray. Ayan, and Erwin Velasco from Plaridel, Bulacan. Sa radyo muna ako nakikinig today. Binago na ang password ng Wi-Fi, Kati G. Ganun ba? O, okay lang yan, Erwin, Thank you. At least nakakapakinig ka pa rin. O, diba? Siyempre sa singles community, hello sa inyo. And of course, sa Katmak Solid Group. Ayan, si Mimic Gigin, o Mamshi Gigin. And shoutout po sa Tagasan, San Sebastian, Lagonoy, Camarines Sur, si Recine Climaco. Uy, ang layo Palayo tayo ng palayo. But thank you so much, Ka-Vibes, sa inyo pong pakikinig. And of course, ang naghatid sa akin kanina dito to Alexander Imukling at sa kanyang wife na si Sahara Jean Legarda. O Legara, thank you so much. At sa manyang kaibigan, kay Makmak, wag kang pili ng pili. Ano, namimili ng pasahero? Makmak? Wag. And also to Eric and Chris, sipagan mo Wag tatamad-tamad na ko naman. Wag tatamad-tamad. Paano ka makakuha ng magandang pasahero kung tatamad-tamad, Ka-Vibes? Oo, diba? Dapat sipagan natin lagi para mas marami tayong ma-attract na swerte. Anyways, Ka-Vibes, dyan ka lang. At syempre, abangan nyo na po ang ating story na babasahin ko na po in just a short while. Tuloy lang po ang tugtugan dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. From Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Hanggang kailan kayang dalhin ng iyong konsensya ang nakaraan? Marami po sa atin ang, alam mo yun, na kahit lumipas na yung mahabang panahon, lumipas na ang dekada or ilang dekada na ang nangyari, marami ng pangyayari sa buhay mo, still talagang babalik-balikan ka pa rin nung mga pangyayari sa nakaraan na hindi natapos. Ikaw ba, Ka-Vibes, meron ka bang nangyari from the past na kailangan ng closure?
Kailangan ba talaga ng closure sa isang relasyon na hindi maganda ang pagtatapos? Well, abangan nyo na lamang po ang ating story for today coming from Joshua. Ang atin pong letter sender na si Joshua na merong unfinished business na masasabi hindi nagkaroon ng closure. Bakit? Pero pwede pa bang ibalik ang nakaraan ka-vibes? Well, abangan nyo na lamang po ang kabuuan niyan. Nababasahin ko na po after this beautiful song from Ray Parker. Dito lamang yan sa your favorite music radio, 92.3. Ka-vibes. Love letter. This love letter is from Joshua. Dear Kathy G, magandang araw sa iyo, lalo na sa lahat ng mga nakikinig ng programang Love Me Kathy G. Matagal na po akong sumusubaybay sa inyo, kaya naman hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na ibahagi ang aking kwento. Kathy, ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ay sa mga nakikinig sa iyo ay pagbabalik tanaw sa nakaraan na sana'y kapulutan ng aral ng inyong mga masugid na mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joshua mula Caloocan City. Naalala niyo pa po ba, usong-uso ang mga clan group noong araw. Wala pang may GC noon o group chat, kaya naman kung gusto mo makausap o makachat ang mga groupmates mo o barkada ay via SMS through different clan group. Sariwang-sariwa pa rin sa isip ko, Kathy, kapag may Grand Eyeball o GEB as commonly called, excited kami. Kasi doon lang namin makikita o malalaman ang itsura ng mga ka-group namin sa clan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Grand Eyeball ay ang pagkikita-kita ng mga clan group. Usually, isang beses sa isang buwan lang ito nagaganap. Wala akong kamalay-malay, Kathy, na sa clan group ko pala makikilala ang babaeng babago ng buhay ko. Siyang tunay, Kathy, dahil nakilala ko si Julia mula sa Muntinlupa City. Alam niyo ba nung unang beses kaming magkita ni Julia sa GEB ay nagkagulatan kami. Bukod kasi sa group message, nagkakausap rin kami ni Julia via personal text messages, Kathy. Mabilis kami nagkapalagayan ng loob kasi ang gaan-gaan niyang kausap. Nang unang beses kaming nagkita ni Julia, Kathy, wala kaming idea ng itsura ng isa't isa. Ang nasa isip lang namin noon ay ang mga pag-uusap naming maganda at ang gaan ng kwentuhan. Wala pang social media noon na pwede mo nang makita at mapintahan ang kausap mo. Matapos naming magkita, nagtuloy-tuloy ang pag-uusap namin. Hanggang sa nauwi kami sa pagiging magkarelasyon. Masaya naman kaming nagmamahalan ni Julia, Kathy. Sabay kaming bumuo ng mga pangarap habang nag-aaral pa. Nakapagtapos kami ng pag-aaral at nakahanap ng magandang trabaho. Hindi man perpekto ang aming pagsasama, hindi namin inakala, Kathy, na aabot ng mahigit 8 taon ang aming relasyon ni Julia bilang magkasintahan. Kulang na nga lang ay ikasal kami sa tagal ng aming relasyon. Nagtatrabaho ako sa isang bentahan ng motor, samantalang si Julia naman ay isang sales associate sa isang mall sa Makati. Dahil nga sa tagal ng aming relasyon, hindi ko lubos maintindihan kung bakit parang unti-unting tumatamlay ang nararamdaman ko para kay Julia. Hanggang sa nakilala ko si Bea. Same kami ng pinagtatrabahuhan kaya halos araw-araw ay magkasama kami ni Bea kumain at kung minsan ay sabay din kaming umuwi. Dumating ang araw na kinakatakutan ko, Kathy. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nawala na yung pagmamahal ko kay Julia. Laging si Bea na ang nasa isip ko at siya ang gusto kong palaging kasama.
hindi ko ito mapaliwanag. Dahil may nararamdaman na ako para kay Bea, humantong ako sa isang mabigat na desisyon, Kathy. Mabigat pero nakipaghiwalay ako kay Julia at inaya ko na si Bea na magsama kami. Kathy, dahil binitawan ko ang 8 taong pagsasama namin ni Julia, pilit kaming pinag-aayos ng mga kamag-anak namin. Ayaw nila na maghiwalay kami dahil kasal na lang ang kulang sa amin. Pero para sa akin, mahirap piliin ang sarili or pilitin ang sarili lalo na kung wala na akong nararamdaman para sa kanya. Ayoko naman na magpakasal kami tapos hindi katagalan ay maghihiwalay rin. Nagsama kami ni Bea nang hindi nalalaman ng pamilya ni Julia, Kathy. Pero makalipas ang ilang buwan, nakarating sa akin ang balita. Hindi pa rin daw nakaka-move on si Julia at balita ko rin na halos mabaliw raw ito nang makipaghiwalay ako sa kanya. Makalipas ang 1 taon na uwi sa pagpapakasal ang pagsasama namin ni Bea, pero Kathy, na-realize ko na masakit ang nagawa ko kay Julia na dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Wala naman akong balak balikan si Julia dahil may asawa na rin siya at nakabuo na rin ang sarili niyang pamilya. Mabigat lang para sa akin kasi dala-dala ko pa rin hanggang sa ngayon ang kasalanan ko sa kanya. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon, nais ko sanang makausap si Julia, Kathy, nang sa ganon ay magkaroon kami ng closure. Makausap ko ulit si Julia para makahingi ako ng tawad at mapalaya ko na ang sarili ko sa multo ng kahapon. Hindi rin kasi biro ang 8 taon naming pagsasama bilang magkasintahan. Ang naging sakripisyo ni Julia nang nagpaubaya siya para sa relasyon namin ni Bea. Hanggang dito na lamang, Kathy. At maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. At papasalamat, Joshua. Parang sa kwento mo dito, Joshua alam mo yon, for 8 years na relasyon mo kay Bea, biglang naglaho ang 8 years na yan. Ano nangyari? Bigla napunta kay Julia at masasabi mo na lang na ewan mo na lang kung bakit bigla na lang naramdaman mo yung out of love dito kay Bea. Paano mo ma-out of love? Meron ka ng bago. Diba? Ganun naman yun Naghahanap lang tayo kuminsan ng Kung minsan sinasabi natin na fall out of love ako, meron akong nakitang hindi maganda sa kanya. Well, normal naman yan. Diba? Kapag naman ikaw ay may ginawang hindi maganda sa kapwa mo, sasabihin mo, hahanap ka ng pangit dun sa tao na inisip ginawan mo ng hindi maganda para lang to justify yung nararamdaman mo. Galit? Hindi. Nagpapaliwanag lang ako. Well, di ba? Ano nga ba daw? Kailangan pa ba ng closure? Kailangan pa ba? Dahil hindi matahimik yung konsensya ni Joshua dito sa ginawa niya sa kanyang ex-girlfriend na si Bea for 8 years. Imagine, nag-itch sa 8 itong si Joshua, 'di ba? At ngayon, Kathy G, naaalala ko pa rin siya Alam mo yun, parang hindi ako pinatatahimik ng konsensya ko. Dahil every time na pumapasok siya sa isipan ko, or siguro naririnig mo yung mga theme song nyo, 'di ba? Naaalala mo siya. So gusto niya ng closure kahit na sila po ay happily married na parehas. Kailangan pa ba ng closure dyan? Hanggang kailan kayang dalhin ng iyong konsensya ang nakaraan, ka-vibes? 0916-563-1777. Yan po ang ating text line, or posted din po sa Kathy G, DJ Kathy G, or our FB page 92.3 FM Radio Manila. Pwede rin po dito sa ating Facebook Live dito nyo rin po ilagay or i-post ang inyo pong reaksyon at payo para sa ating letter sender na si Joshua. Nakarelate ka ba, ka-vibes? Meron bang bumabagabag sa'yo katulad ni Joshua? Nagkaroon ba kayo ng closure ng ex mo, ng past mo? Nako, ang hirap, 'di ba? Ang hirap pag konsensya mo na ang kalaban. Talagang gusto mong balikan ang nakaraan, yung lalo na yung taong nasaktan mo, at sabihin sa kanya, please, forgive me. Payuhan po natin si Joshua, ka-vibes. Dito lamang po yan sa your favorite music radio, 92.3.
pa ang lumipas, kapag ikaw ay merong hindi magandang nagawa sa kapwa mo or sa isang tao, hindi ka talaga patatahimikin ng konsensya mo. O, diba? 1,000 years. Love Me, Kathy G po. Ang inyo pa rin pinakikinggan. Of course, kasama ko dito sa Love Me, Kathy G. Hanggang kailan kayang dalhin ng iyong konsensya ang nakaraan, ka-vibes? Ayan po ang ating letter sender nga na si Joshua ay napasulat sa atin at tinatanong kung pwede pa ba? Pwede pa ba kahit happily married naman na kami pareho? Pero ako kasi binabagabag ako ng konsensya ko, Kathy G, na parang walang closure sa amin. After 8 years of relationship, pinagpalit niya sa iba, itong si Bea. Si Bea na halos mabaliw sa pagkawala niya, buti na lang at naka-move on din yung tao. At ito ngayon, siya ang hindi maka-move on. Sabi ni, Pinunong Edward Pascual, nagbabalik ka. Thank you. Gandang hapon, Kathy G, ha? Sa sender, ikaw na din nagsabi na may pamilya na siya, baka makasira ka pa. Hayaan mo na nakaraan nyo. Kahit pa naging 8 years pa yan, hayaan mo na dapat ang mag-move on kasi mukhang siya ay naka-move on na at ikaw ay hindi pa. Ayan. Thank you, Edward Pascual, and hello sa Solid Cathmac Official Group. Ayan. Renato C., para kay Joshua, hayaan niya na lang ang panahon na maghilom sa kanilang nakaraan. Pareho na rin naman silang may pamilya, kaya move on na lang silang dalawa. Listening po here sa Quezon City. Hello sa inyo dyan sa Quezon City. Siyang tunay nga talaga, teen. Siyang tunay. Ayan, William Mortel, kung may bago na si Joshua, dapat kalimutan na niya ang nakaraan nila ni Bea for 8 years. Kasi past is past na yon at moving forward na sila na kanilang, may kanya-kanya na silang buhay eh. 'Di ba? Thank you, William Mortel. And this one, sabi ni JC Graphics, Decal, Sextend, this is Fire Just Real ka-vibe. Sa mundong walang kasiguraduhan, dapat manaigang pagpapakatotoo para sa huli, walang bumabagabag. Well, for the sender, hanggat hindi mo yayakapin na matanggap sa sarili mo na may bagay o sitwasyon na lumipas na or tapos na, mananatili kang nakapako sa emotion na puno ng katanungan. At higit sa lahat, hanggat pinapairal natin ang pansariling interes, marami ang makakaranas ng kabiguan. Sa panahon na tila lumalalam na ang isang relasyon, dapat pag-usapan ito para magawa ng paraan kung ipagpapatuloy or lilisanin na. And hindi porket wala ng pagmamahal, magdedesisyon ka ng sayo lang, 'di ba? At the end of the day, sino ang talo? Ayan, tama. 'Di ba? Thank you, Fire Just Real. Always listening po ang JC Graphic Sublimation de Paro North. Caloocan, Ate Jelly, Merly Maki at my loves niyang si Jemar. Thank you so much. God bless you too. And this one naman, Kathy G. Sabi ni Lemon Labrador, Kathy G, shout out naman po kay Mr. Dave Gomez, the former Director General of PIA and newly appointed Secretary of the PCOOO. Yes. Oo. Hello po. Ayan. Thank you so much for watching and for listening, Miss Lemon Labrador. Sante Bianca Fuentes. Kathy G, good afternoon. Sabi niya, minsan naiisip ko, this one is also from FB Live ha. Ang dami nagpadala dito sa FB Live eh. Minsan naiisip ko na parang one-sided minsan ang kinukwento ng mga sender. Yung tipong sila ang agrabyado sa kwento, kaya minsan hindi ako nagbibigay ng opinyon sa kahit anong kwento ng sender, lalo na kung pag-uusapan ay tungkol sa relasyon. Kathy G, para sa sender, gigil mo ko boy kaya ako napariak eh. O ayan. Oo. Hindi ka matahimik, nakukonsensya, o baka naman nakita mo na masaya ang iniwan mo. Yung dapat ikaw yun eh. Oh, 'di ba? Hindi ang posisyon na iniwan mo. No need closure kasi sisira ka ng peace of mind ng ex mo at present mo kahit sabihin mo pa for your own good pa 'yan. Hindi ka ma-fall out of love kung may nilalandi ka or may nang lalandi sa'yo kahit may karelasyon ka. Exactly! Ang nakaw na relasyon hindi magiging masaya o anuman kasi may sinira kayo. Hindi lahat pero may iilan ang ganyang setup. As a wife mo, ngayon sana mo nyo na konsensya din siya that time kung alam niya na in a relationship ka. Mga babae, lalaki talaga. Ay, ginagalit nyo to si Sante Bianca Fuentes sa Libyo eh. Thank you, Sante. Ayan, tama bang pag-pronounce ko na iyong pangalan? Thank you from FB Live. Inom ng water. Doon sa mga hina-high blood, naiinis, nagagalit, nako. Ha? Inom ng tubig, siyang tunay, di ba tiyan? Ka-vibes, tuloy lamang po tayo, 0916-563-1777. Yan po ang ating text line at sa FB Live or sa posted po sa aming FB page, 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Huwag bibitiw, ka-vibes! Siyempre, dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3
FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibe. Oh, lumipas na ang napakaraming oras, napakaraming araw, 'di ba? Na dapat na-realize mo, Joshua, itong ginawa mo dito sa iyong ex-girlfriend for 8 years, na ngayon mo lang nare-realize, ngayon mo lang nararamdaman na, Kathy G, wala pa pala kaming closure. Hanggang kailan kayang dali ng iyong konsensya ang nakaraan? Dahil binabagabag na ng konsensya niya itong si Joshua, after niya ipagpalit ang kanyang 8 years girlfriend, ito sa nakilala niya, at na fall out of love dito kay Bea for 8 years, makakaramdam ka ng ganun. Diba? Hindi ba dapat mas lalo mong gawing strong yung relationship nyo, pero hindi ganun na nangyari. Ang ating pong letter sender na si Joshua, pinagpalit niya nga itong si Bea for 8 years dito sa kanyang napangasawang ina si Julia. Ayan, na ngayon ay nagsasama na sila pero parang may kulang, Kathy G. Parang nakukonsensya ko sa ginawa ko sa kanya. Ayon sa istatista, dahil sa growing trend, ang expected number of users ng online dating application by 2029 ay pumapalo sa 3.6 million at ang user penetration ay maaring umabot sa 2.9%. Ayan. And according din naman po sa Health Haze, ang closure ayon sa Health Haze Incorporated ay nagbibigay ng sense of completeness sa dalawang taong nakapag-desisyon na tapusin ang kanilang relasyon para parehas ng makausad sa kanilang buhay na may kalinawan, kapayapaan at may balansing emosyon para hanapin ang sunod na lang yugto sa buhay. But then, paano dito sa situation ng ating sender na si Bea? Biglang iniwan Iniwan ni Joshua nang walang paalam na fall out of love siya kahit na ang tagal na ng kanilang pagsasama. Sabi ni from text line ni George, dapat na po. Hello, Kathy G. Past is past. No need for closure na siguro. Malay mo, naka-move on na yung ex mo. Baka pag nagkita kayo ulit, maalala lang niya yung sakit na ginawa mo sa kanya. Manahimik ka na. Ganun lang gusto sabihin sa'yo ni George. Thank you, George. Dapat na po. And this one coming from text line 403 ending number. Yung closure na sinasabi mo sana noon pa. Exactly. Ikaw na may sabi na halos mabaliw siya noon. Tapos ngayon mo lang marirealize na gusto mo ng closure. Closure your face. Kaalit. Diba? Thank you 403. Nako ha, sa mga hina-high blood, naiinis, nagagalit dito kay Joshua. Inom po ng water. Ha, hingang malalim and inom ng water. Sabi ni Yausaf, para sa akin, nakalimutan niya na yon. Pareha na silang masaya sa kanya-kanyang buhay. May pamilya. Kasi baka pag kinausap niya pa yung ex niya, baka bumalik sa girl yung sakit na nararanasan niya sa paghihiwalay nila noon. Same thing, same reaction from George also. Ayan. Thank you, Yausaf Bengson. Again, hello dyan sa JSL Fashion Couture Imus Cavite, Jonathan, Latona, Tess Hernandez, and Ate In Prado, and Yausaf. Thank you. And Gloria King Mishano, Kathy G. Shoutout po sa Bicol Isarog Transport System Incorporated, biyahing Daet, Cubao. Tune in po sa Love Me Kathy Gia. Uy, shoutout po sa UB Express also, service biyahing Almansa, Ayala, nakikinig po sa 92.3. Thank you so much mga ka-vibes, ingat po sa biyahe. Ayan, and sabi ni Edeline Miralles, this one also from Facebook Live. Mga ka-vibes, ayan, sabi nga po, passes pa sa'yo Joshua, kung mahirap pang makalimutan at nakokonsensya ka, palagay mo ba po sa soft spot na area na yung puso ang lumipas? Dahan-dahan po siguro mawawala yan sa paglipas ng panahon. Try your best po at ipagdasal parate, merong mga golden memories worth keeping. Ayan, God bless you. Thank you so much. Ayan, and sa lahat pa rin po, si Nozalan Latsky. Shout out naman po na Lazon and Cornico family and Salurio family. Palagi po kami nakikinig dito po sa Katarman Samar. Uy, again, hello and thank you so much for listening dyan po sa Katarman Samar. Ang layo, palayo tayo ng palayo. Miss Alteza Sino Cruz, thank you so much. Ayan, William Mortel at sa lahat pa rin po na nanonood. Roque Asuncion also, hello to you. At nakikinig po sa Love Me Kathy G. Nakakatuwa naman po. Thank you so much ka-vibes ha. And tayo po yung napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensan. Huwag kang bibitiw ha. Diyan ka lang ka-vibes at matatiling nakikinig at nanonood sa FB Live. Dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio.
I'd rather leave while I'm in love. Parang ito yung ginawa talaga nito. Sinunod niya si Rita Coolidge dun sa yung letter sender. Oo. 'Di ba? Habang in love siya, iniwan niya yung kanyang girlfriend for 8 years. Oh, I'd rather leave while I'm in love ha. Wag mong gagawin yun ha. Wag, oo, bad. Oo, kung in love ka, dapat ipagpalakasin mo at pagtibayin mo yung relasyon nyo. Hindi yung inlababo kayo sa isa't isa tas bigla nyong iiwan. Naku naman, iahang nyo sa ere. Hindi na kayo magpaparamdam, i-ghost nyo na. 'Di ba? O kaya naman yung time na in love sa iyo yung tao tas bigla mong sasabihin na fall out of love ka. Hindi mo naman mararamdaman yun eh. Kung talagang totoo mong mahal yung tao, 'di ba? So, totoo ba kaya ang naramdaman nitong si Joshua sa 8 years nilang relasyon ni Bea na parang nauwi lang sa wala after niyang makilala si Julia na fall out of love siya dun sa 8 years nila. Na iba yung pakiramdam niya na parang Kati G, bigla na lang nagising ako, hindi ko na mahal si Bea. Talaga ba? Oo. Well, maraming salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanila pong reaksyon at payo para sa ating sender na si Joshua sa mga na-stress, nagalit, nainis. Ayan. Ganun talaga eh, 'di ba? Pero thank you Joshua ha. Ayan na kahit na alam mo yun medyo may kakainis part dun sa at least sinare niya pa rin sa atin yung kanyang story. Hanggang kailan kayang dalhin ng inyong konsensya ang nakaraan, ka-vibes? Ikaw, ngayon pa lang, nako. Kung inuusig ka na ng konsensya mo, magpakatino ka na. Alam niyo ka-vibes, darating ang panahon na late na bago natin ma-realize yung mga maling nagawa natin. Pero as long as bukas tayo sa kagustuhan na itama ang mali na yon, hindi mo man masabi o magawa dun sa taong ginawan mo ng kasalanan, ang importante pa rin, nagsisi ka at willing kang itama ang pagkakamali na yon. For you Joshua, para saan pa yung closure? Diba? Happily married na kayo pareho eh. Bakit hindi mo na lang hayaan dumating yung time na mag-cruisan landas nyo if ever time comes at pero yung hanapin pa si Bea at kausapin siya, it's a no-no. Wag mo nang hayaan. Maraming panahon nang lumipas eh, 'di ba? If you really want na makipag-ayos, manghingi ng closure at tapusin ng maayos ang inyong relasyon, sana noon mo pa ginawa. At hindi ngayon na may asawa ka na, may pamilya ka na, at siya ay may pamilya at masaya na rin sa kung anong meron siya. Forgive yourself, Joshua. Because I know, napatawad ka na rin naman ni Bea, napatawad ka rin ng ex mo. When you forgive, you set the prisoner free. At yung prisoner na yon ay ikaw. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Yan po ang aming FB page. Maraming salamat po sa lahat po ng sumama sa akin for the past 3 hours at hindi ako iniwan, nanood at nakinig po sa akin. Until tomorrow, ka-vibes, Friday, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me, Kathy G! At syempre, ka-vibes, merienda time na. At syempre, pagdating na merienda, papasayahin na ang inyong merienda kasama po ang Team Banana Crew. Susunod na po yan. Kasama nyo DJ Jayo and DJ Kim Chorva. Dito lamang po yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes. Love Me.